Salamin sa pang-aalipusta at katibayan ng kalayaang ngayon ay tinatamasa. Para sa aking mga kalaban, Noli Tangere, ako Sose, at ito ang kwento ng aking bansang sinilangan. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya parang walang problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye Anualgay ng Binundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Jesus Mariosep, maghintay lang kayo, mga bulagsak. Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi niya alalahanin ang gumasta ng regalos. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. 20 taon ako nagsilbi, nagtiis sa pagdidildil ng kanin at saging sa San Diego bilang kura paroko. At nung umalis na po ay ilang matatanda at Jimenez Terceros lamang ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan ka, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverencia. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tinituring ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayong-malayo siya sa ganoong mga taong walang galang. Sigurado naman hong hindi kasi saklap ang nangyari sa iyo ang sa amin. Mga Ginoo, kinalulugod kong kilala sa inyo ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya, si Juan Crisostomo Ibarra. Siya ay galing ng Europa at sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Masaya akong makilala kayo lahat. Padre Damaso, ang kura paroko ng San Diego. Masaya akong makita ka muli, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkamali ako. Patawad, Reverencia. Hindi ka nagkakamaling iho, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Kung gayon, ay ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahang ipinagkait sa iyong ama ay mapasa iyo. Gracias, Senyora. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at nakasama ko siya. At masasabi kong isa siyang matapat at kagalang-galang na mamamayan ng Pilipinas. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, Nabusog kaya ang mga bisita sa handaan sa Bel? Para kay Koy oo, Santiago. Panigurado na busog sila sa dami ng handa. Nakakalungkot lamang dahil agad umalis si Ibarra sa gitna ng handaan. Nalan ka pala, Clarita. O siya, maiwan ko muna kayong mag-ama at maglilinis pa ako sa kusina. Tila nga ba may bumabagabag sa iyong kalooban, Ama? Meron ka po ba? Wala naman iyak. Ngunit nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon dahil biniyaan tayo ng ganitong buhay. Subalit, mas masaya sana tayo kung
hindi tayo iniwan ng maaga ng una. Ama, huwag niyo na pong balikan ang nakaraan. Mabuti po ay magpahinga na po kayo. Panigurado ay pagod na pagod kayo sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Pasalamat talaga ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng mabait at magandang anak katulad mo. Alala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan na nakalipas. Ang pagsayaw nila ng asawa sa Obando upang magkaanak na sinundan ng kanyang pagiging tatay kay Maria Clara. Nawala lamang ang saya sa kanyang muka na maalala niya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak. Namatay ito dahil sa hirap sa panganganak kay Maria Clara. Kung buhay ko lamang sana si Pia, ang kaligayahan ko sana ay buhay. Ay, buhay. O Pia, aking mahal na esposa. Naway makapiling ka ng lumikha, sumalangit ka nawa. Naumagahan, aalis sina Tia Isabel at Maria Clara na makasalubong nila si Padre Damaso. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel, Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo at saan ay inyong tungo? Pupunta lamang kami ng Beaterio, Padre. Kukunin ko lamang ang mga natirang gamit ko roon. Sige, o bueno, kakausapin ko lamang yung ama. Naway ligtas kayo makapaglakbay. Just gracias, Padre. Tingnan lamang natin kung sino ang masusunod sa atin. Santiago! Santiago! Oh, Padre, anong sadya ninyo? May gusto akong sabihin sa importante. Doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. Sige po, Padre, tuloy po kayo sa aking tahanan. At nang matapos na ang pag-uusap nila, Tandaan mo na mabuti ang mga sinabi ko sa iyo. Iniisip ko lamang inyong kapakanan. Naintindihan ko po, Padre. Masusunod po ang iyong kahilingan. Bueno, aalis na ako. Sinabi ko na nga ba, kailangan ko rin ang masusunod. samantala sa San Diego ay abala ang mga sepulturero sapagkat bukas ay Todos Los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Uy, sa ibang lugar na lang tayo maghukay. Bagong-bago pa yan. Pare-parehong bagong libing ang mga yan. Ayoko na. May mga dugo pa ang mga buto at ang mga buhok. Masyado ka namang maseran. Mas malala pa yung inukay ko dyan dati. Kakakilabot naman yung sinasabi mo. Natanggal ang mga pako sa taol, kahit mabas ang kalahating katawan ng bangkay. Nagsaka ng baho ng bangkay, at binuhod ko pa iyon sa gitna ng malakas na ulan. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo hinukay ang bangkay? Sino nag-utos sa'yo? Sino pa, kundi ang kurang malaki? Anong ginawa mo sa bangkay? Dami mo namang tanong, para kang Guardia Civil. Boto sa akin ng kurang malaki, ilibing ko sa libingan ng mga insik. Ang bangkay ng hinukay ko. Hindi ko nagawa dahil malakas ang ulan sa kamalayo ang libingan ng mga insik. Ano magkukay? Natamaan kang isang bungo at tabiyak. Panigurado, hindi ako makakatulog mamayang gabi. Ay nako, halika na nga. Dahil sa Todos Los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama. Pauwi na kayo, senyor. Sandali lang. Alam mo ba kung saan nakalibing ang aking ama? Opo, senyorito. Tinamnan ko po ng halamang adelfa ang puntod at nilagyan ng malaking krus upang hindi ko po ito makalimutan. Akala ko ba alam mo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama? Dispensa ho, senyorito. Alam ko naman ho talaga yun eh. Ang hindi ko po maintindihan ay bakit tayo nawawala. Ayun ho! Diyan ko ho siya inilibing. Magtanong ka sa sepulturero kung bakit ganoon ang puntod. Sige ho, senyorito. Mawalang galang na po. Alam niyo po ba kung nasaan ang malaking krus sa puntod na iyon na may pangalang Don Rafael Ibarra? Ah, yung krus sa puntod na may mga bulaklak? Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog yun ng kurang malaki.
Kung gayon, bakit niyo hinukay ang bangkay ng aking papa? Saan niyo dinala ang bangkay? Inutos po ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga inche. At ginawa mo naman ang mga sinabi niya. Hindi po, senyor. Mabigat po ang bangkay at malakas ang ulan. Kaya inilaga ko muna ang bangkay niya sa ilog. Patawad, senyor. Hindi na napigilan ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi na niya kaya, ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daan pauwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. Tinignan siya ng masama ni Ibarra. Hinila ang kanyang suot na sutana at kinausap. Ikaw ba? Ikaw ba ang gumawa ng kalabastahan sa aking ama? Minahon ka ho! Sumagot ka! Ano na yun? Sinasabi ko sa iyo pa lamang na wala akong alam sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Pero kung hindi ako yung inanap, kundi pinalitan kong kura na si Padre Damaso. Patawad po, Reverensya, sa nagawa ni Senyor Ibarra. Hindi niya po alam ang kanya ginagawa dahil sa sobrang galit. Napatawag ko na siya. Ngunit para sa akin nagpasigit ang sinabi ko. Hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Gabayan nawa siya ng magkakala. Salamat po. Nakauwi na si Ibarra ng kanilang tahanan. Galit at malungkot pa rin siya. Kaya't noong siya na lang ang mag-isa sa bahay, ay binuhos niya ang kanyang emosyon na parang hindi niya pa nagagawa iyon noon. Hindi alintana ni Ibarra ang paglipas ng oras hanggang sa tumunog ang kampana sa kampanaryo ng simbahan. Tin! Hilahin mo na mabuti ang tali! Sampay na naman tayo, Kaka. Kanina pa tayo nakatayo dito. Nagpapatunog ng kampana. Hindi ba pwede? Kapagalitan tayo sa Kristal Mayor. Oo nga pala. Ilan yung susundin mo yung buwan? 2 reales na lang mo, Crispin. Bayaran mo na kasi yung sinabi nilang ginakakunigin ko sa simbahan. Sige na, Kaka. Parayin niya sila mang galot. Makauwi na ako. Naku, Crispin. 2 mutan nang inabot ko sa Kristal Mayor. At hindi sa sapat ang sweldo ko sa hinihingi nila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasamang kura sa Kristang Mayor. Napakasinungaling nila. Umuwi ka na lang kaya ngayon, Kaka. Sabihin mo na kasi kay Inang na alin natin magsakristan. Alam ko naman paniniwalaan ka niya eh. Sabihin mo na lang na may sakit ako kaya hindi ako makauwi. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Mga pasaway na bata! Kahit kailan wala talaga kayong magawang tama dito sa simbahan. Ikaw, Basilio, magpumunta ka ng 2 reales dahil sa hindi mo pagtunog ng maganda sa kampana. At hindi ka uuwi ng alas 8, kundi alas 10 na ng gabi. Ngunit, pahulihin ako ng Guardia Civil. Wala akong pakialam! At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo na ilalabas ang 2 unsang gintong ninakaw mo. Mga wala talaga kayong galang. Pati sa simbahan, pinagnanakawan ninyo. Hindi ko naman yun ninakaw eh. Wala akong ninakaw ng kahit ano dito. At sumasagot ka pa, ha? Itong sa'yo. Aray ko po! Tama na po! Ayaw mo po! Ayaw mo hindi! Aray ko po! Ay! Kaka! Huwag mo akong iwan! Kaka, Spin! Babalikan kita! Anong nagawa pa si Basilio para sa kapatid? Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nakabibinging katahimikan. Pagdating ng 10 ng gabi ay nakapinid na ang buong simbahan, kaya't kinalag niya ang tali ng batingaw upang makapadausdos siya mula sa bintana ng kampanaryo. May maririnig na 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit walang sino man ang pumansin. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na hiningi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at namitas na kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan.
Naku, siguradong magugustuhan ng mga anak ko ang luto ko ngayong araw. At nakikita ko, gutom na gutom si Basilio at Crispin galing sa simbahan. Alam ko magugustuhan niya yung niluto ko ngayong araw na to. Ay, nagugutom ako. Aba, Sisa! Ang sarap ng inahin mo. Matikman nga. Pedro! Sa mga... Ano? Hindi mo man ba hihintayin ng mga anak mo? At ito yung sentro ngayon si Basilio. Ganun ba? Pagtabi mo ko ng isang reales. Aalis na ako. Wala nang nagawa pa si Sisa. Sobrang kalungkutan niya kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 tawilis at tiniis ang kanyang gutom. Dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Inang! Jesus Mario, si Basilio! Ano nangyari sa'yo? Ayos namang ako, inang. Naiwan lamang si Crispin sa kumbento. Naiwan? Siya ba ay buhay? Salamat naman at buhay siya. Bakit ka ba duguan? Tumakas pa ako ng kumbento, ina. Ngayon lang ako pinauwi na sa Cristan Mayor. Bawal na kasi pong lumabas tuwing alas 10 ng gabi at bawal na lumakad tuwing alas 9. Kaya nung may nakasalubong akong Guardia Civil, pinahinto po nila ako pero tumakbo po ako. Kaya pinutukan nila ako ng isang pumlo at may duplis ako sa akin noon. Mga walang hiyang Guardia Civil na yan. Mawala talaga silang puso. Halika na anak, gamunit na natin yung sugat mo. Tulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot. Umihikot sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Sa kapaguran, nakatulog din si Basilio. Ngunit sa kanyang pagtulog, siya ay nagkaroon ng isang masamang panaginip. Napaniginipan niya si Padre Salvi na pinagpapalo si Crispin kasama si Sacristan Mayor. Dahil siya raw ay nagnakaw. Pinaglaban ni Crispin na hindi siya ang nagnakaw at ang Sacristan Mayor ang tunay na nagnakaw. Kaya pati ang Sacristan Mayor ay nakisama na rin sa pagpapalo sa bata ng walang tigil. At dahil sa panaginip na iyon ay nagising si Basilio. Crispin! Ano nangyari sa'yo, Basilio? May problema ka ba? Inay! Ayoko na pong maging sa Kristan. Sundin niyo na po si Crispin sa kumbento at kunin ang aking huling sahod. Ipapakiusap ko po kay Don Crisostomo na gawin akong tagapasto ng kanilang mga hayop. Paaralan niyo na lang po si Crispin kay Piloso Potasio. Mabait naman yung si Don Crisostomo. Baka bigyan pa po niya ako ng gatas na gustong gusto ni Crispin. O di kaya isang batang kalabaw. At paglaki ko po, magsasaka at mag-aararo po ako. Di ba mas mainam iyon, inang? Sige na po, pumayag na po kayo. Huwag niyo na po akong gawing sakristan. Sige na anak. Tumahan ka na. Sa kanilang dampa ay nagulat siya sa kanyang nakita. Mga Guardia Civil na naghahanap sa kanilang bahay na tila may hinahanap na tao. O Diyos ko! Iligtas niyo po ang mga anak ko! Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw na bata? Oo, ako nga si Sisa. Pero hindi magnanakaw ang mga anak ko! Huwag ka daw magmamanganta. Ilabas mo ang iyong mga anak. Nakatakas si Basilio. Nasaan yung mas bata? Hindi ko nga rin alam eh. Kasi simula kahapon, hindi pa nga sila umuuwi. Kung gayon, ikaw ang isasama namin. Hindi ka makakagalabas ng kwartel hanggat hindi mo itinuturo ang mga bata. Oo! Iyan!
na siyang abalahin kailanman. Kung gusto mo makuha ng kura ang mga nawalang ginto, sabihin mo ay manalangin kay San Antonio. Pari siya ay hindi niya alam ang bagay na iyon, ha? Senyor Perez. Makakalaya ka na daw, wala na papakain sa iyo ang gobyerno dito. Kasi naman mag-aasawa na lang nga. Yung wala pang kwenta, mag-aanak pa ng mga magnanakaw. Gula-gulanit na ang kanyang damit dahil sa pangit na kondisyon sa kulungan. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya, bagkus ay hinanap na lamang niya ang kanyang mga anak. Crispin! Basilio! Nasaan na kayo mga anak ko? Crispin! Inang! Inang! Nasaan na kayo, Inang? Inang! Crispin? Basilio, mga anak ko, nandyan ba kayo? Pila sa potasyo? Nandyan ba mga anak ko? Parang wala yatang tao. Nasaan ang mga anak ko? Inang! 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 Andito pa ba kayo, Inang? Hoy! Ikaw yung bata hinahanap namin! Huwag kang gawa na masama! Diyos ko po! Crispin! Basilio, mga anak ko, nasaan na kayo? Damit ito ni Basilio. Basilio! Basilio! Damit ito ni Basilio. May dugo. Mapula. Damit ito ni Basilio. May dugo. Mapula. Crispin? Basilio? Nasaan na kayo? Mahal kong mga anak. Ikaw, Angin. Nakita mo ba ang anak ko? Hindi rin? Ikaw, Puno. Nakita mo ba ang anak ko? Hindi rin? Saan na yun sila? Kayo, nakita niyo ba ang mga anak ko? Nakita niyo ba sila? Nakita mo ba si Crispin at Basilio? Kapag makikita niyo si Crispin at Basilio, sabihan niyo ko, ha? Maria, ipapahanda ko ang mga lahat ng mga kailangan bago magbukang liwayway. Ngunit Ibarra, ayoko makasama ang mga kura. Ngunit Maria, bakit? Pakiwari ko'y binabantayan niya lahat ng aking mga kilos. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako sa tinig niyang napakahiwaga. Maging si Sinang at Andeng, napapabayaan ng kura ang kanyang sarili. Ngunit maaaring hindi natin siya imbitahin. May kagalian tayo dito, Maria. Isa't pa'y narito na siya. Nasa sayo pa rin ang desisyon, Ibarra. Maria, Ibarra, wala yung ilang babae na aming Tumahan mo ba, Maria? Malamig dito, baka kayo magkasakit. Hindi ba kayo natakot magkasakit o magkasipon? Magandang gabi, Padre. Magandang gabi, Padre. Padre, may isang handaan sa bukid. Inihanda ng aking mga kaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Saan magaganap ang kasiya? Sa gubat po, sa batis, sa puno ng balete. Yun po ang napili ng mga dalaga. Mapatunayan ko sa iyo na wala akong sama ng loob sa iyo sa nangyari. Malugod kong tinatanggap ang iyong payaya. Maria Clara, mauuna na ako. Bukas ulit tayo magkikita. Mag-ingat ka, aking Ibarra. Padre Salve, aalis na ako. Salamat sa iyong oras. Ginoong Krisostomo, hindi niyo po ako nakakilala. Subalit, 2 araw na akong naghihintay sa bayan ng San Diego. Anong nais mong kailangan sa akin ginawa? Tinatawag nila akong
kulisan at walang nagnanais tumulong sa akin. Nawawala aking mga anak at nabaliw ang aking asawa. Anong kailangan mo sa aking Ginoo? Nais ko po yung tulong, humingi ng iyong tulong sa Ginoo. Sumabay ka sa aking paglakad at sabihin mo ang iyong pakay, Ginoo. Magandang umaga, Piloso Botasio. Magandang umaga, nalilan pala kayo, Ginoo. Maupo po kayo. Naabala po at ako kayo. May maglilingkod ako sa iyo. May nais sana akong isang guni sa inyo. Ba't kayo sumusulat ng hieroglifiko? Dahil hindi ako sumusulat sa aking panahon, kundi ako ay sumusulat para sa ating kinabukasan. Higit nang mabuting gamitin ang wikang Tagalog kaysa naman sa wikang Latin. Nais ko sana humingi ng payo at nais ko sana magpatayo ng paaralan. Matagal ko nang pinapangarap iyan. Pangarap ng isang baliw. Baka isipin ng mga tao baliw kayo kasi humingi kayo ng payo sa isang baliw. Bakit hindi kayo humingi ng payo sa kora, o sa kapitan, o sa iba pang may tungkulin? Maaari silang sundin, maaari din hindi. Naniniwala ako na mangyayari ang aking plano nang walang sagabal. Matutuloy ang plano ninyo kung kayo'y makikipagtulungan sa mga taong sinasabi ko. Totoong mga pangyarihan ng kura, subalit hindi ako lubusang naniniwala. Ang taong bayan na ang magpapasya sa katotohanan. Walang ibang pakikinggan ang pamalaan, kundi ang kura. Parang isang pagmamalabis ang iyong gusto may payag. Sa katunayan, wala bang bayan ang dumaraing. Pipi ang bayan kahit hindi dumaraing. Ngunit hindi magtatagal ay darating din ang panahon na iyon. Nauunawaan ko ang iyong ibig sabihin. Subalit, gusto ko lang malaman mo na ang utos sa taas ay hindi nasusunod o napapatupad pagdating sa baba. Hindi ba pwede mahalin ng sabay ang Espanya at ang aking bayan? Ba't ako yuyukod nang hindi naman kailangan? Sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapalit ng kanilang mga kamay. Nagbabalik sa kamay? Limot yun na ba sila ang dahilan kung ba't namatay ang aking ama? Hindi ko nais na ipagganti ang aking ama. Alang-alang sa kapakanan ng reliyon. Ay iho, huwag niyo muna ipagpatuloy ang inyong plano kung hindi niyo pa natatanggap ang pagkasawi ng inyong ama. Matutulungan kaya nila ako? At paniniwalaan para lang ipapatayo ko ay magiging tulay upang lumaya sa kamangmangan ng bayan ito. At patuklasan nila ang pangangkam ng kumbento. Pabigo man tayo, nakakatuwang ginawa ninyo ang nararapat ninyong gawin. Naniniwala na ako sa iyong sinasabi. Ngayon din, pupuntahan ko ang kura. Sana hindi siya katulad ni Padre Damaso. Salamat, Ginoo. Ako'y patungo na. Ilang araw na ang lumipas. Pagkatapos magawa ang buong paaralan ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming taga-alta de syudad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra, puro papuri ang ipinukol ng alkalde sa kausap, habang sumimangot at nagpasaring sa kanya si Padre Damaso. Ang mga ama ng mga taong sukab ay pinarurusahan na ngayon pa lamang. Isa siyang paring walang galang at walang utang na loob. Isa siyang demonyong nagbanal-banalan. Dapat siyang mamatay. Huwag, Senyor! Huwag ninyong hayaan ang inyong sarili magkasala sa Diyos. Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Makikita natin kung dugo o lusak ang dumadaloy siya. Krisosto!